Hey yo, good day everyone. Ako po si Sky Repo. Welcome to another video dito sa Men Cannot Ride. Now, meron akong sinalihang grupo na maraming salamat sa pagtanggap. Doon sa grupo na yun, merong nagtanong tungkol sa tire pressures. Sabi ko sa kanya, punta ka sa channel ko, napakarami kong tire pressure videos. Almost 100 plus na ata, suspension videos. Very technical yung mga video, hindi naman sa very technical, pero I'm on the technical side of content creation, ika nga. Anyway, so naisip ko, habang kinakain ko tong Tootsie Roll na to, baka mahirapan siyang hanapin yung mga videos na ginawa ko. Kaya sabi ko, di bago ako maligo, kasi nagbaklas ako ng motor kanina. So bago ako maligo, ang dumi-dumi ko na, mag-vlog muna tayo ng isang saglit. Since nandito naman tong tatlong motor na to. Okay. Tire pressures. Magsimula tayo sa tire pressures. Tingnan natin kung hanggang saan pupunta ang usapan natin. Okay. Sabi ko sa kanya, para malaman natin yung nararapat na tire pressures na gagamitin mo sa motor mo, then we should do test rides. Okay. So sabi ko sa kanya, ang starting point based on my experience and based on what I've learned from Dave Moss is 34-34. Ano muna yun? Starting point lang, ibig sabihin, just something to work with. Kumbaga, panimula lang. Para lang meron tayong pagsisimulan. Now, ang sabi ko sa kanya, 34 PSI front, 34 PSI rear, cold PSI. Pag sinabing cold PSI, katulad itong mga motor na to, hindi pa to umaandar ngayong araw na to. So, ngayon ko i-check ang mga tire pressures nila, yun ang cold tire pressure. So kung gagamitin ko tong XSR 900, lalagyan ko ng 34-34, ngayon ko siya bubumbahan ng hangin. Malamig ang gulong, cold pressure or cold PSI. Ayun, okay? So 34-34. And it doesn't matter kung ang gulong mo, ito kasi pare-pareho sila ng ng front tire. 120-70, 120-70. Ito ano bang gulong ng Vulcan na ulan? Ang rear nito is 160-60. Ito is 180-55. Si Octavia 160-60. Regardless kung yan ay 160, 180 o sabihin na natin 150 at kahit pa 140. Okay? So yung tire size na yon, 140, 150, 160, 170, 180, kahit pa 190. Okay? Pwedeng gamiting panimula. Starting point ang 34 PSI front, 34 PSI rear. Ayun, anong mangyayari ngayon? Kasi marami sa mga Pilipino, aminin man natin sa hindi, ang isa sa mga nakikita kong room for improvement nating mga Pilipino, minsan kasi pag nagtanong tayo tas may nagbigay ng sagot, yun lang yung gusto natin. Pero hindi natin naiintindihan, merong proseso. Merong proseso ng pag-aaral para mas matuto tayo. Kasi mas marami tayong matututunan para mas na-optimize natin. Yun yung keyword doon. Ma-optimize natin yung performance ng motor. Ang iba kasi, sige, lagyan mo lang yun ng 30-30 tapos na ang usapan. Habang buhay na yan. Wala na, hindi na chinecheck ang tire pressure every week. Wala na. Basta 30-30, lagyan mo yan. Kasi hodang mainit ang gulong, malamig ang gulong, malamig ang panahon, umulan, baha, wala, base, 30-30. Yan ang sabi ni Magellan nung nagmotor siya sa Cebu nung 1521 mga 19 kopong-kopong na paniniwala pa. Merong proseso yan. Yung proseso na yon, dun allergic ang ilan sa mga kababayan natin. Anyway, so ito ang gagawin natin. Pag nalagyan mo na lang 34 PSI, cold yung gulong, i-ride mo na. Okay? Para mapainit yung suspension oil, yung shock oil, at saka yung fork oil. Pag uminit kasi yan, doon natin ngayon masusukat yung kanyang optimum performance. Kasi pag malamig pa, makukupad pa yung mga yan, makakapal pa yan, at saka malagkit pa yan. So, hindi pa siya optimum working temperature, ika nga. Okay? Now, sinuggest ko dun sa nagtanong sa akin, and para na rin sa lahat, maglagay tayo ng zip tie sa right leg ng fork. At kung kaya natin, maglagay din tayo ng zip tie dun sa shaft ng shock. Kasi
Yung zip tie na yun ang magiging basehan natin ng suspension travel. At yung suspension travel na yun yung magiging basehan natin kung na-optimize ba natin ang ating suspension setup. And according to Dave Moss, sa forks, yung optimum travel ng fork ay hindi kinakailangan laging sagad na bottom out. No, hindi. Actually, delikado yun eh. So, yung bottom out na yun, magbawas ka pa ng mga 10 to 15 millimeters. Yun yung optimized travel ng forks. At dun naman sa shock, yung bottom out na yun, magbawas ka ng 2 to 3 millimeters. Yun ang optimum travel ng shock. So ngayon, di ba, nalagyan mo ng 34 cold PSI, nalagyan mo ng zip tie yung suspension, inilabas mo ngayon, kaya kailangan mo mag-ride ng kahit man lang 30 minutes. It's more than enough para painitin yung suspension oil. Tapos ngayon, tingnan mo yung travel, check mo yung travel, naaabot mo ba yung tamang travel. Now, here's the thing, yung suspension travel, marami nakaka-apekto doon. Kasi baka mamaya nakita mo, uy, sumagad yung zip tie, sumagad yung travel, optimize ko na. Yung pala, nalubak lang. Nabagok lang pala yung motor mo. May nilipad ka lang palang humps. So, hindi ganun. So, ang nangyayari, dapat, yung pupuntahan mo, okay, yung pupuntahan mong ipapag-test ride mo, isang lugar kung saan, alam mong, yung consistent, yung kumbaga consistent yung quality ng daan. Walang masyadong lubak, walang masyadong lubog-lubog na daan. Kasi nga, baka mamaya akala mo na optimize mo yung suspension travel, yung pala nagbo-bottom out ka lang. Now, here's the thing. Saan mo ba muna gagamitin yung motor? Kasi baka mamaya dada ako ng dada dito, sabi ko pumili ka ng smooth na daan, yung pala gusto mo i-optimize yung travel para sa motocross, dirt bike riding, or adventure riding. Hindi tayo magpapanagpo niyan. So itong dinidiscuss ko na to, okay, itong tinatalakay ko sa inyo, this is more of urban riding, city riding. Kaya ang ine-expect ko ay banayad lang, banayad ng mga lubak, banayad ng mga ahon, banayad ng mga lusong, yung mga typical na daan lang na pang araw-araw nating tinatahak, okay, dito sa Kamaynilaan. So I suggest, here's my suggestion, based on my experience testing suspension setup, mag-EDSA kayo. Kasi yun, dire-diretso yun. Ang EDSA siguro, kayang-kaya ng mga 15 to 20 minutes yun, from EDSA TAF hanggang EDSA, kahit EDSA North lang, EDSA TAF hanggang EDSA North, isang dire-diretso yun. Sarap nun, ayos yun, malalaro yung suspension nun. Pagkatapos nun, pumasok kayo ng UP Diliman, tapos pumunta kayo ng Katipunan, umakyat kayo ng C5, ikot kayo ng C5, labas kayo ng BGC. Pag labas nyo sa BGC, dun ngayon kayo tumambay, kasi maraming chicks dun. Tapos dun nyo ngayon i-check yung suspension travel, yung route na yon, yung loop na yon, EDSA C5 loop na yon. Ano yun, kulang-kulang mag-iisang oras din yun kung chill rider ka. Kung kamote rider ka, baka 2 seconds lang, diba? 1 million kilometers per hour ka, diba? So, pero that's enough to give you enough chance para painitin yung suspension oil, para maging maabot ng suspension yung kanyang optimum working temperature. Ngayon, nasa BGC ka ngayon, makikita mo ngayon yung suspension travel. Tas alalahanin mo, isipin mo, teka muna, baka naman itong zip tie na sagad lang kasi nalubak ako sa EDSA o nalubak ako sa C5, baka naman ganun lang. Tandaan natin, yung mga irregularities na yon, baka isipin natin, uy, ang ganda ng suspension travel ko, sabi ni Man Cannot Ride, 2 to 3 millimeters yung shock, yung pala nalubog lang yung motor. So hindi ganun. Now, let's just say hindi nakuha ng motor mo, hindi nagawa ng motor mo yung optimum suspension travel. Doon ngayon tayo maglalaro ng settings.
Now, this XSR 900, meron siyang adjustable forks, meron siyang preload sa fork, meron siyang damping sa forks, at yung kanyang shock, merong, meron ding preload, saka merong damping. Now, doon natin ngayon lalaruin. At uunahin natin yung preload. Okay. Yung preload, yan yung itotono natin para i-match yung preload na yon, yung stiffness or softness of the suspension, i-match natin dun sa ating riding weight. Now, here's the thing tungkol sa riding weight. Ang riding weight hindi lang yung timbang ninyo. Ang riding weight is yung timbang mo tsaka yung gear na suot mo. And dito sa Man Cannot Ride, ipinopromote ko ang pagsusuot ng full, complete, proper riding gear na naka-proper ang pagsuot. Okay? Hindi yung labas ang dede o labas ang cleavage. Okay? Now, ang riding example, pag ako tumapak sa timbangan ng hubot-hubad, ako ay 70 kilograms. Pag sinuot ko na ang aking complete gear, ako ay nagiging 77 kilograms. Okay, ito pa isa. Kung ikaw ay nag-OBR or IBR, di ba? Official back ride or illegal back ride, okay lang. Tanungin mo yung timbang ng asawa mo at tanungin mo rin yung timbang ng girlfriend mo kasi magkaibang settings ang gagamitin mo doon. Alright? Ngayon, kapag solo ka, iba yung preload settings mo. Pag sumakay na yung misis mo, yung commander mo, iba yung settings doon. Kasi may dagdag ng timbang eh. Tapos syempre may dala kayong mga kung ano nung gamit, pasalubong, magbabakasyon kayo somewhere. Ganyan. Ngayon, kung one of these days naman, pumunta ka naman sa girlfriend mo, yung girlfriend mo, sexy, kulehiyala, petite, pero hindi flat, babaguhin mo uli yung settings ng preload mo kasi para mag-match naman dun sa bago nyong timbang o yung riding weight. Okay? Yun yung weight, yung timbang na nakasakay sa motor. Tao man yan, gamit man yan, illegal man yan, official man yan, asawa mo man yan, o girlfriend mo man yan, it doesn't matter. Kailangan mong i-consider yung timbang na inilalagay mo sa motor mo. Doon mo kasi makukuha kung paano mo itatama yung preload. Now, napakasimple lang. Kung hindi naaabot ng suspension yung travel na gusto mo, it's too stiff. So magbawas ka ng preload. Ganun lang siya kasimple, di ba? Ngayon, kung nakikita mo naman na doon sa initial test mo bottom out yung forks at saka yung shock, di magdagdag ka ng preload. Example, solo ka. Hindi mo naaabot yung travel, nagbawas ka ng preload. Lumambot ang suspension, di ba? Ngayon na ma-maximize mo na, biglang tinawagan ka ng asawa mo, tapos inangkas mo siya. Ngayon naman, nag-bottom out. Tapos sasabihin mo, ano ba yan? Bakit ang pangit ng takbo ng motor ko? Akala ko ba na-setup na to? Walang universal setup. Walang setup na for life. Walang forever sa suspension tuning. Proseso yan na laging pabago-bago. Kasi nagbabago ang ating timbang, nagbabago ang ating skill, nagbabago ang ating riding conditions, nagbabago yung setup ng bike over the time. Yung springs na yan, lalambot din yan. Yung mga oil sa loob niyan, ninipis yan. Mawawala ng damping properties niya. Yeah. So, going back, so preload, alam mo na ngayon, di ba? Dagdag bawas, depende sa kung ano nakikita mong travel. Yung damping naman, ito napakasimple na mga paliwanag ko lang dito. Sinasummarize ko lang yung 100 plus videos na nirelease ko sa Man Cannot Ride about tire pressure. Tire pressure to ha, pero ang usapan na sa suspension kasi ang tires ay part of the suspension. Okay? So sa damping, kapag makalug, kulang ang damping. Pag naman walang galaw, hindi na gumagalaw yung suspension, sobra sa damping. So doon tayo magbabawas at magdadagdag depende sa kung anong nangyayari. Yun ang kahalagahan. Yun ang kahalagahan na naka-set up muna yung suspension natin properly. Itetest natin. Itetest ride natin. Aalamin natin ano bang galaw niya. Okay. Ngayon, iikot na natin tong usapan na to. Kasi sa isa sabi nyo, ano ba? Akala ko ba tire pressure? Bakit suspension settings?
ikot na natin. Kapag naiayos na natin yung mga suspension settings na yan, yung suspension setup, that's the time that we can go back to tire pressure, and then we can customize the tire pressure. Depende naman ngayon sa mararamdaman natin na handling. And again, pag sinabi ang handling, it's the cornering performance of the motor. Ang karamihan, ang alam sa handling is yung ergonomics. No, it's not. Okay? Here's the thing. Kahit paanong ganda ng tire pressure na gamit mo, kahit paanong ganda ng gulong mo, kahit paanong ganong kapit ng gulong mo, it will not matter kung sa unat sa pool pa lang, yung suspension setup ay kaput. Wala sa hulog. Kaya ang diniscuss ko ngayon sa inyo is iayos muna yung suspension setup. I-test ride, tingnan nyo yung travel, i-test ride, tingnan nyo yung travel, hanapin yung optimum performance ng suspension. At pag nagawa na natin yun, well, that's okay. Wala na tayong alalahanin dun. Babalik ngayon tayo sa tire pressure. Itotono na natin yung 34 PSI na yun, magdadagdag bawas na ngayon tayo. Example, quick example. Likuran. Let's say gamit mo 34. Okay na lahat yung suspension ha. Okay lahat yung suspension ha. Okay. 34 PSI sa likuran. Kinorner mo yung Big C. Tapos sabi mo sa akin, Otep, man cannot ride. Parang gustong kumawala ng likod. Talaga, ganon, sa 34, kumakawala. Okay, sige. Kinabukasan, yung 34 PSI, cold. Gawin mong baba tayo ng 32. Test mo ulit. Okay, ito ha. Halimbawa, nasa test ride tayo sa Marilaki. Kinuha mo yung Big C. Sabi mo, kumakawala eh. Hindi agad-agad doon pwede nating baguhin na, okay, bago ito. No. Hindi. Iintay natin na lumamig uli yung gulong kasi, again, we're gonna start from cold PSI. Pwede naman tayong magtono on the spot, but we are going to work with hot PSI. Now, that's a different video dahil mas mahaba-haba ang usapan nun. Dahil yun, it involves reading tire wear. I'm not gonna get into that right now dahil sobrang haba na ng video na to. So, i-park muna natin yun, saka natin pag-usapan yun. So, again, what we're gonna do, pagkatapos mo mag-test ride at nakita mo na kumakawala yung likod sa 34, then, let's go to 32, the next test ride, para malamig ulit. Pag sinabi naman na, Otep, sa 34 PSI, parang ang bagal. Parang ang kupad ng turn in. Tapos, nag-overshoot ako. Parang nag-understeer yung motor. Sabi ko, ganun. Sige, 34. Angat ka ng 35 sa sunod mong cold PSI test. Then sunod, angat ka ng 36. Tingnan natin. Ayan. Sa front, ganun din. Ano ba sa front? Magsimula ka 34. Tapos, dun sa downhill trail braking na ginawa mo, biglang sabi mo, parang may gumaganon yung unahan, no? Parang lagi kong kino-correct. Yan. Ganun. Okay. Malamang yan, naghahanap ng magandang grip yung gulong mo sa unahan. Which means, baka sobrang lambot. Yung 34 mo, gawin mong 35, 36 sa next mong test. Pwede rin naman na, ba't ganun? Ba't parang hindi ko makuha yung tamang linyang ginagawa ko? Well, itanong mo muna sa sarili mo, are you using proper trail braking skills or proper cornering skills? Baka hindi naman. Pero anyway, let's just benefit of the doubt. Sabihin natin na okay yung suspension, okay din yung skills ng rider. Kinuha niya yung corner. Tapos yung front end, it feels sluggish. It feels na parang hindi ko makuha, hindi ko ma-point dun sa linyang gusto ko. Pwedeng sobrang tigas, nag-i-skip. Pwedeng sobrang lambot, nagko-compress yung tire profile at hindi niya makuha, hindi niya maibaba agad yung grip, hindi niya mailapat agad yung grip. It can be anything. So, ang bottom line niyan, it's gonna be a trial and error. Kaya sabi ko dun sa mga kagrupo ko, willing ako na tumulong sa kanila na mag-set up ng suspension. Pero dalawang bagay ang hinihingi ko. Una, sana interesado talaga sila. Kasi kung hindi sila interesado,
wala mangyayari. Itong suspension settings, napaka-boring na topic nito. Walang mahilig dito. Ang mga nag-uusap lang tungkol dito, yung talagang mga nerd lang na gustong makaintindi ng ano yung sag, ano yung rebound, ano yung compression, ano yung spring rate. This is a boring topic. So kung interesado talaga, that's a good thing. Then pangalawa, a lot of patience. Dahil sa nakita nyong scenario, basic scenario na dinescribe ko, mabilisan yan ha. Maraming test ride yan, pabalik-balik. Test ride ka, akyat ka, test ride ka, balik ka sa akin. Susukatin ko yung temperature ng gulong, titingnan ko yung tire wear, titingnan ko yung suspension travel, babawas tayo ng konting hot pressure. Sige, akyat ka uli, baba ka uli. Susukatin ko yung temperature ng gulong at saka nung karsada kasi baka nagbago yung weather conditions. Believe me. Okay, isisingit ko lang to. One time, umakyat ako sa Marilaki, the conditions were perfect. That's week number 1. Nung sumunod na linggo, damp yung conditions, pero hindi ko binago yung settings. Ibang-iba yung takbo ng motor ko. Same route, same mountains, same road, same type of riding, same yung timbang ko. Ang hindi ko lang nagawa is hindi ko na isunod yung setup ng motor ko dun sa environmental conditions kasi nung umakyat ako nung second week, mahamog, basa ang daan, malamig, sobrang lamig. At dun pa lang, naramdam ko na, hindi bagay yung setup ko last week para ngayon sa ride na to. So it's a trial and error. You have to have patience to find the optimum performance for yourself. And tulad ng binanggit ko kanina, hindi porket na i-set up mo na yung suspension mo ngayong Monday, next Monday yun uli ang setup mo. No, everything is gonna change. Kasi minsan agresibo ka, minsan hindi. Minsan nagko-cornering ka, minsan hindi. Minsan nag-straights ka, minsan hindi. Minsan umulan, minsan maaraw, minsan hindi. So it's a very big topic. It's a big process. Kung talagang gusto mong i-optimize yung suspension settings mo, then you really have to invest time and effort. Okay, ito na, last na. Example is myself. 3 taon ko nang kausap si Dave Moss about suspension settings. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako sa kanya ng paulit-ulit. Hey Dave, I went out for a ride. I'm using this setup, but I feel that the tail or the rear is not responding really well and the front is washing out. Yung tanong na yun, ilang beses ko nang naitanong yun, 3 years ago. But different scenario, different control, different numbers. Usap kami ng usap. Kasi hinahanap namin yung sweet spot that will work for me. Na kumbaga parang it's the sweet spot na pwede kong gamitin in almost all of my rides. And I'm really glad that in 3 years nakausap ko siya halos gabi-gabi. Na-set up ko ng maayos ang suspension ni Octavia. Kahit na napakarami niyang limitations dahil walang adjustability yung forks, minimum lang yung adjustability ng shock, na-set up ko tong motor na to para bumagay sa kung ano yung gusto ko. Nakukuha ko kung ano yung gusto kong response nito. Kung anong gusto kong gawin niya, yun ang ginagawa niya. Naitono ko siya para sa akin and I'm very, very, very happy. 3 years and still counting. May pending pa akong tanong kay Dave Moss. Titingnan ko uli bukas ko anong sagot niya. Yun ang reward, yun ang kahalagahan ng continuous process of learning, suspension, testing, and experiencing. At sa tingin nyo, ang iba dyan sasabihin, ang lungkot naman ng buhay mo. No, nag-i-enjoy ako. Sobrang nag-i-enjoy ako. Kasi yung natututunan ko, nagagamit ko. At yung mga na-experience ko, pag ni-research ko, ay tama pala. Tunay pala yun. Anyway, so, if you want any help with suspension setup, gumawa na ako ng video na to. Sabi ko mag-offer ako ng free public suspension settings somewhere kung saan man, wala namang kumagat. So again,
I'm offering my help. Kung sino yung gusto dyan, kung gusto nyo, magtanong lang kayo sa akin, Man Cannot Ride sa Facebook or sa comment section dito sa YouTube. Kung alam yung number ko, i-text nyo ako, tawagan nyo ako. Okay? Sulatan nyo ako kung alam nyo yung address ko. Kung buhay pa telegrama, mag-telegrama kayo. O kaya beeper, i-beeper nyo ako. Okay? Just hook me up, let me know, and I'll be willing to help. I'll be more than happy to help. Basta ha, you should be interested and you should have the patience to learn. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.